So, good morning mga kaibigan at mga kababayan. Ngayon ay araw ng Martes, July 28, 2026 at pauwi na tayo galing na panggabing trabaho. So, dito pa rin tayo dumaan sa Manila Memorial Park. So, ito yung sitwasyon ngayon dito sa Memorial Park. So, napaka-sarap ng simoy ng hangin, sarap sa pakiramdam. At sumikat ang haring araw. So, ayan. So, binabati ko pa rin ang mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, ng happy 112th anniversary po sa inyong lahat. So, kahapon, July 27 ay sumapit ang Iglesia ni Cristo sa kanyang ika-112 taong pagkakatatag dito sa Pilipinas. So, binabati ko po ang lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo ng happy 112th anniversary sa inyong lahat. At napakaganda po ng ginawa nating pagsalubong sa kaarawan ng iglesia. Nagsagawa tayo ng sama-samang pananalangin sa bawat lokal at hinintay natin ang pagsapit ng alas 12 ng madaling araw para salubungin natin ang kaarawan ng iglesia. Sama-samang binuksan ang ilaw sa labas ng kapilya para makita ang kanyang kaningningan. So, napakaganda ng ating ginawang pagsalubong at pagdiriwang sa ating ika-112 taong anibersaryo. Sumisikat na ang haring araw mga kaibigan at mga kababayan. So, pag-usapan natin yung mga naging pangyayari bago ang pagdiriwang, pagsalubong natin mga ka Iglesia ni Cristo sa anibersaryo ng iglesia. Lalong-lalo na doon sa dako ng Templo Central, sa paligid mismo ng Templo Central. Yan. So, July 26 pa lang ay umaga or tanghali ay dumagsa ang laksa-laksang bilang ng mga pulis doon sa kahabaan ng Tandansora Avenue sa may Barangay Culyat, Quezon City. Likod lamang yun ng Templo Central at maging sa may Central Avenue hanggang hapon ay maraming mga pulis ang nakadeploy doon sa palibot ng Central Avenue. Ang mga ginagamit pa nilang sasakyan, yung mga bus, mga provincial buses na punong-puno ng mga pulis. Para yan sa isasagawa ikang rally ng Iglesia ni Cristo pagsapit ng July 27, araw ng Lunes. Ang balita kasi ay magsasagawa daw ang Iglesia ni Cristo ng rally at isasabay sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa araw ng Lunes nga, July 27, 2026. Di ba nila alam na ito ay araw ng anibersaryo ng Iglesia ni Cristo? So, kami pa yung nakisabay sa SONA. Totoo lang po mga kaibigan at mga kababayan, ay wala po kaming pakialam sa SONA ng Pangulong Bongbong Marcos.
At wala po kaming isasagawang rally sa araw ng Lunes nga, yung July 27. Ang masisigurado lang po namin ay ito po ay araw na pinakahihintayin ng lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas, sa buong mundo, ang pagsapit ng Iglesia ni Cristo sa kanyang ika-112 anibersaryo. Yan po yung totoo. Kaya nagkaroon tuloy ng maling pakahulugan itong mga nasa kapulisan sa pangunguna sigurado ni John Vic Remulla ng Department of Interior and Local Government. Kaya nag-deploy sila ng napakaraming pulis sa palibot ng Central Avenue, at dun nga sila nagparking sa may Tandang Sora, sa may Barangay Kulyat. Puro bus ang mga sasakyan doon. Siguro galing pa sa iba-ibang probinsya itong mga pulis na ito. Araw yun ang July 26, bago ang anibersaryo ng iglesia. So pagdating ng gabi at alas 10 ng gabi ay meron pong isinagawang sama-samang pananalangin ang iglesia sa bawat lokal. Ito ay para sa pagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos dahil sasapit na ang Iglesia ni Cristo sa kanyang ika-112 taong kaarawan. At tapos nun ay dalawang oras ay hinintay ng mga kapatid ang oras na alas 12 ng gabi, sakto para July 27. Pagsalubong yun sa anibersaryo ng iglesia. Na nandoon ay masayang nagkakatipon yung mga kapatid, may mga pagkaing dala. Sabihin masaya, nagdiriwang. Samantalang yung mga pulis na nakapalibot dun sa Central Avenue ay nandoon sa mga karsada, sa mga daanan, at doon ay nakahimpil sila. So sigurado pagdating ng alas 12 ng gabi nagulat sila na bigla na lang sinindihan ang ilaw ng Templo Central at ang mga kalapit na lokal doon sa Central Avenue, sa may Commonwealth Avenue. So nakita nila yung kaningningan ng iglesia at nakita nila kung paano sinalubong ng mga kapatid, ipinagdiwang ng mga kapatid ang ika-112 taong kaarawan ng iglesia. Kaya napakasaya ng araw na yon. Saka magtataka po kayo mga kaibigan at mga kababayan, ang zona po ng Pangulo ay gagawin sa Batasan Complex. Mula sa Central Avenue, sa lokal ng Templo Central, kung babaybayin niyo po yon mula roon hanggang sa may Batasan Avenue doon sa House of Representatives, ay halos 8 o 9 na kilometro ang layo, ang pagitan. Kaya tanong lang natin bakit nandoon yung karamihan ng mga pulis sa bisperas pa lamang na pagsapit ng anibersaryo ng iglesia? Natatakot ba sila na baka magsilabasan ng mga ito at magtungo doon sa Batasan Complex at magsagawa ng rally? Doon po kayo nagkakamali. So yan, mali na naman ang intelligence gathering ninyo mga nasa pamumuno ng pulisya, sa mga namumuno. Taon-taon po ay pinagdiriwang ng mga iglesia ni Cristo ang pagsapit ng kaarawan nito. Kaya anumang araw tumapat ay isasagawa po namin ang pagdiriwang sa anibersaryo ng iglesia. So nakalulungkot lamang po mga kaibigan at mga kababayan na itong mga pulis po natin na ito na halos ang dami. Sa taya-taya halos 20,000 ang idineploy para sa seguridad ng zona ng Pangulong Bongbong Marcos
At yun nga, nakarating pa hanggang sa Central Avenue. Nakakaawa lamang po mga kaibigan at mga kababayan, at wala pong magawa itong mga pulis na ito, kundi sumunod lamang sa utos ng nakakataas sa kanila. Ang PNP chief, ang kanilang mga regional director, paging itong Department of Interior Local Government Secretary John Wick Remulla. Nakakaawa rin pagmasdan na nanduron sila sa may sidewalk at natutulog, papahinga. Siguro mga galing pa sa iba-ibang probinsya ito na walang magawa kundi sumunod sa kanilang superior. Pero alam naman namin na marami rin sa hanay ng mga kapulisan ang mga kaanib din po sa Iglesia ni Cristo. At maswerte rin sila, lalo na yung mga galing ng ibang probinsya na mga member ng Philippine National Police na na-deploy doon sa Central Avenue. Doon nakita nila ang Temple Central na nagniningning kasama ng mga kapatid na nagdiriwang, masayang nagdiriwang para sa anibersaryo ng iglesia. So ayan, so nakikisimpatya rin po ako sa mga kapulisan natin doon sa mga na-deploy sa Central Avenue. Siyempre, pagod din sila. Pero mo galing ng ibang probinsya, pupunta dito. Tapos ganun lang. Masaya rin po kami dahil secured yung buong Central Avenue, kahabaan ng Commonwealth Avenue, kasi nga merong police visibility. So walang magtatangka na mga masasamang loob na gumawa ng masama. So muli ay nakita ng buong mundo kung paano salubungin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang pagsapit nito sa kanyang 112 taong kaarawan. Napakasaya ng pakiramdam na kahit na maraming bumabatikos, maraming umaaglahi at umaaway sa iglesia, ay patuloy pa rin itong pinagtatagumpay ng ating Panginoon Diyos. Nariyan ang maraming mga kapatid na hindi papayag na lapastanganin ang Iglesia ni Cristo sa kanyang kabuuan. Sapagkat alam naman natin na ang Iglesia ni Cristo ay para sa kapayapaan. Hindi po siya kumikilos para sa karahasan, kundi para sa ikabubuti ng ating bansa. Kaya sa sona ng Pangulo, bagamat alam naman natin ang mga nangyari nung nakaraang sona niya at ngayong sona nga na ito, na puro pangako lamang ang kanyang binibitiwan, ay nawa ang Panginoon Diyos na mismo ang gumawa ng paraan para bigyan ng hustisya ang lahat ng mga mamamayang Pilipino na inabuso ng mga tiwaling pinuno ng ating pamahalaan. So muli, binabati ko po ang mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo ng happy 112th anniversary po sa ating lahat. So ito po yung tanawin ngayon dito sa Manila Memorial Park. So maya-maya lang po ay pauwi na rin po ako at na makapagpahinga na. So inuulit ko po sa lahat po ng mga kapatid sa loob ng iglesia sa buong mundo, binabati ko po kayo ng happy 112 anniversary po. So God bless po at mabuhay po tayo. Mabuhay po ang Iglesia ni Cristo sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo. God bless po mga kapatid at mabuhay po tayong lahat.